Sa ibang balita naman, nagbabala ang PHIVOLCS sa mga residenteng naninirahan malapit sa Bulkang Mayon na maaaring pumutok ang bulkan anumang araw mula ngayon. Isang aerial survey ang isinagawa ng ahensya kanina umaga para matukoy ang pinakahuling lagay ng bulkan. Nag-uulat si Haji Camino mula sa lalawigan ng Albay, live. Alam mo Ralph, marami ang nagtataka kung bakit nga ba parang tahimik na at mukhang hindi napuputok pa ang Bulkang Mayon. Pero may paliwanag dyan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ang PHIVOLCS dito sa Region 5. Ayon nga sa kanila ay merong pinagdadaan ng cycle ngayon ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin ay huwag maging kampante. Sa kabila ito ng tila pagpapahinga ng Bulkang Mayon mula sa pag-aalboroto, ilang araw na ang nakakalipas. Kaya naman minabuti ng PHIVOLCS na magsagawa ng aerial survey upang tingnan ang eksaktong lagay ng Mayon. Pinangunahan ni PHIVOLCS Region 5 resident volcanologist Ed Laguerta ang survey kasama ang mga miyembro ng media. Sa naturang aerial video, makikitang tila kalmado ang bulkan kung titingnan sa malayo. Ngunit ang totoo, nag-iipon lang pala ito ng lakas para ma-pressurize ang gas buildup. Yung mga rockfalls nandito sa baba na, yung dito sa may channel ng Miisi, marami ding mga fragments na eh. Yun yung puti na kulay, kung makuha nyo sa pictures nyo, sa video nyo, yun yung mga bumagsak nung peak nung 1718. Yung ano lang, kasi hindi namin nakita, yung dito sa may Santo Domingo side. Pero based dun sa mga pictures na kung makakaano kayo, yung puti na guhit dun sa may ano, yung dumadaan doon sa lava flow ng 209, kaya namuti yung ano, yung lava flow ng 209. Yun din yung dinaanan ng mga fragments na dumaan dito sa may east side. So yung sa kabilang side, yun doon na nakita natin na yung parang ano, tinambak ng mga boulders dito sa may Miisi Channel na malalim. Kitang-kita mo na parang naka-imbak doon. Sinabi ni Laguerta na maaaring pumutok ang bulkan anumang araw o linggo. Ngunit hindi naman anya ganoon kadaling itaas o ibaba ang alert level na ngayon nasa 3. Kaninang umaga ay nagpakitang muli ng aktibidad ang bulkan. Naglabas ito ng white steams na nanggagaling sa bunganga nito dulot ng patuloy na pagtaas ng level ng sulfur dioxide. 3 volcanic earthquakes at 14 na rockfall events ang naitala ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras. Samantala, sakaling pumutok ang Mayon ay natukoy ng ahensya ang mga bayan sa southeast part ng bulkan na maapektuhan ng pyroclastic flows o lava flows. Kabilang na dito ang Daraga, Camalig, Ginobatan, Legazpi City at Santo Domingo. Ibinase din ito sa aerial survey kung saan nakita ang forma ng bulkan. Yung volume na yun na nawala doon, na-relax mo yung upper portion ng conduit. Ibig sabihin na-relax, nawala mo yung pressure, na-relieve yung pressure doon. Kaya lang, ang resulta naman noon, na-depressurize mo yun, yung mas malalim na magma. Parang tinanggalan mo ng tapon din yung soda na mag-bibisicurate yun, magkakaroon ng degassing process yun. So yun yung mag-i-start ulit ng pressurization at deeper source. So yun yung ulit ang magtutulak, kaya may lull period ng pagbagsak ng mga bato. Ibig sabihin, sir, cycle. Patuloy na tututukan ng ahensya ang lagay ng bulkan. Laking pasasalamat din ni Laguerta sa mga instrumento o makabagong kagamitan na nagmo-monitor dito. Sa ilalim ng Alert Level 3, bawal munang bumalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga residenteng nakatira sa palibot ng 6-kilometer permanent danger zone. Wala dito sa Samantala, Ralph, nandito nga tayo ngayon sa Camalig North Central School, dito pa rin sa lalawigan ng Albay, kung saan ay tuloy-tuloy pa din ang buhay ng mga evacuees na nagsilikas nga mula sa 6-kilometer permanent danger zone. At ngayon nga ay may itinatayo dito na ilang mga tents na galing sa UNICEF na siyang gagamitin naman para sa temporary school ng mga batang nag-aaral. Alam mo kasi ay nasa 36,000 na mga kabataan yung apektado nga matapos nga gamitin bilang evacuation center ang eskwelahan. Samantalang 17,000 naman mahigit yung mga batang nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. At yan yung hinihintay na ngayon ng mga bata dahil sabi nga ni Governor Joey Salceda, dapat ay hindi mapabayaan ang pag-aaral ng mga bata. At live mula dito sa lalawigan ng Albay, kasama si Jeff Tuason at June Basit para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino.